Bagay ito mga minamahal, hallelujah. Tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin nating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Benji. Tayo po'y manalangin minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangutdalangin yung hinirang ulit ng propeta, aming kagalang-galan, pinamahal na Pastor Willis Lameda, sa oras na mahal na Pinoon, hallelujah. Sa aming pakikinig ng banal sa tabok sa mga mahal na Pinoon, paunawang bawat isa. Hipuin o Diyos, hallelujah, kailang mga puso sa iyong lingkod, kung magagawa, ikaw malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, at aking sinasaway na manggawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at palalangan lumaya sa maglitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, baguhan, datihan, visitors, our beloved viewers, magandang tanghali na and Happy New Year sa lahat. Palpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ang bagong taon, marami pong mga tinatawag na pamahiin. So, kung totoo yan o hindi, depende na yan sa bawat isa sa atin. Amen. Sa mga Chinese, yung kanilang mga pamahiin, maraming naniniwala dahil karamihan sa mga mayayaman, Chinese. No? So, mga bilog-bilog, mga ganyan, bilog na protas, lahat-lahat na minamahal. Ang galing nilang gumawa ng mga pamahiin at nainganyo naman tayo. At talagang yumaman nga sila. Dahil sila naman ang nagbibinta ng mga bilog-bilog din. Ibig sabihin, silang kumita. Amen. Diba? Yung mga protas nila, mga apples nila, mga oranges nila, ay talagang binagsak sa atin, ubos. Kasi naniniwala tayo na swerte yan dahil mayaman nga karamihan sa kanila. Pero tayo din ang nagpapayaman sa kanila. Ang totoong pagpapala, minamahal, ay nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen. So, kung sa psychology naman, pag-iisip mo talagang yumaman ka, mayroon talagang tendency na yayaman ka. Psychologically yan. Kasi magsusumikap ka. Dahil yun yung pamahiin mo. Tayo naman sa ating paglilingkod sa Malapinon, alam natin ng Diyos ang nagpapayaman sa atin, ang gagawin po natin, lalo tayong magtapat sa mahal na Panginoon. Amen. Lalo na yung ating pong pagpasok ng taong 2022. Mayroon tayong krusada kaagad. Bukas. Walang kuryente doon. Paano tayo makapag-crusade na walang kuryente? So, yung inyo pong contribution, last year, na umabot po ng 21,000 plus yung natira na budget ng ating Christmas Thanksgiving na 7,000. So, 21 plus 7, 28. 28,000.
So dinagdagan po ng church ng 5,000. Yun yung ating gagamitin sa Sinundungan Valley. Bago nating generator. 32,999. Piso na lang ang kulang maging 33. Ang galing talaga nilang magpresyo, no? Makumbinsi ka na, hindi pa naman 33,000, 32 lang. 999. Yan po yung minamahal. Gagamitin natin bukas. So, ibig sabihin, mayroon tayong magamit sa crusade, makakanta yung choir natin, magagamit natin yung ating microphone, ating mixer, ating mga speakers. At nagpapahiwatig po yan na sa 2022, ang concentration ng ating crusades ay mga lugar na walang kuryente. Amen. Saan yun, minamahal? Yung po mga liblib na mga barangays na pugad ng mga NPA. Katulad ng Sinundungan Valley, hindi po tayo pwedeng magpapasama ng kahit sino-sino. So, i-screen ko po yung, tinitingnan ko yung mga kasama. No? Hindi tayo pwedeng magpalusot. Dahil delikado po. Nandun pa yung presence ng NPA. So, hindi biro yan. Sa lahat na crusades natin pong ginawa, nung series crusades, kahit sa Ronrono, ito po yung pinaka-delikado. No? Huwag po niyong isugal ang sarili niyo. So, kailangan yung mga matitibay. So, pag sabihin matitibay yung panampalataya, ako bro, matibay ako bro. Hindi ganoon. Yung tested na talaga. Tested na. Dahil yung lugar na yan ay 53 years hinawakan ng NPA. Binomba na yan. Katulad ng Marawi. Pero hindi talaga mawala-wala ang NPA dyan dahil ang NPA nagtatago sa yungib. Mayroong yungib dyan na 15 chambers. Ibig sabihin, pagpasok mo, kasing laki ditong chapel lang nasa loob, then maliit na pintuan, pagpasok na naman doon, malaki na naman na chamber. 15 chambers. Kung hahabulin ng mga sundalo, hindi naman pumapasok ang sundalo sa yungib. So, nakakatago sila. Mayroong yungib doon na kahit 1,000 pwedeng pumasok sa isang chamber lang. So, paano sila? Sumuko. Dahil sa krusada ng Jesus Miracle Crusade, sila ay dumalo at ngayon, nabawi na po ng gobyerno yan. Almost 500 ang sumuko. Mostly, karamihan sa kanila ay baptized member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ibig sabihin, malaki ang tulong ng gawain ito sa pagbabago ng buhay ng tao. Amen. So ito yung ating ginagawa, minamahal. Ang ating mahal na pastor, kung hindi pinasok ang kampo ng Abu Sayyaf, lalambot ba ang mga puso ng mga Abu Sayyaf? Diba, nung hindi pa pinasok ng malapastor, pag sinabi ng Abu Sayyaf, pugutan ng ulo, pupugutan talaga nila ng ulo. Yun yung nasa isip nila. Walang nakapag-evangelize sa kanila doon. Sa history ng Philippine, yung mga wars, panahon ng mga Kastila, hindi napasok ang lugar ng Abu Sayyaf ng mga Kastila. Panahon ng mga Amerikano, hindi pa rin. Panahon ng mga Hapon, lalo na. So yung kanilang concept, ng kanilang pag-iisip, na pag hindi ka magbayad ng ransom, pupugutan ng ulo, business na nila yon. Pero nung pumasok ang ating mahal evangelista, sila mismo nagsabi, mayroon palang matatapang na Kristiyano. Ang mga Abu Sayyaf mismo nagsabi, mga commanders mismo na nagsabi, ngayon lang kami nakakita ng Kristiyanong matatapang. Ano pala yung mga nalalaman nilang Kristiyano?
Sabi nila, pag mayroong pumasok ditong Kristiyano, mayroon silang dalang sundalo. Mga general, mga tangkidigera ang dala. Kahit ang presidente. Pero kayo, pumasok kayo dito, wala kayong dala na bodyguards. Ang dala ninyo, Biblia lang. Nilalang nila ang Biblia. Hindi nila alam ang Biblia. Ito po yung powerful na armas. Amen. Yung hindi kaya ng time bomb, ng mga nuclear bombs, mga atomic bombs, kaya ng Biblia. Walang namamatay, walang napipinsala, babaguhin ang puso ng tao. Di ba? Hebrews, chapter 14, verse 6, 14:6 ng Hebrew, ating pong basahin. (14:6). Kindly. Dito sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanatay Tama? 4:16 o 4:12 ba? I mean Hebrew 4:12. dito sa sulat sa mga Hebreo, kabanatay 4, ang talata ay 12, sabi po rito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng pag-iisip at haka ng puso. Amen. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yun yung nagagawa ng salita ng Diyos. Hindi yan nagagawa ng armas. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi nagagawa yan ng takot, minamahal. So nung nag-stay ang ating malapastor, kasamang 12 prayer warriors, 3 months, every week, pinapalitan yung nagogwardya sa amin. At lahat na pumapalit ng nagogwardya, minamahal. Pag bagong gwardya, alam namin yon. Kasi pag nagpupuri kami, galit na galit, tinututukan kami ng baril. Ibig sabihin, hindi na yung dati. Pero kinabukasan, ayun, lalapitan na naman yan. Isa-isahin na namin yan. Sabi naman, pastor, kausapin sila. Nung first 7 days, ako lang po yung binigyan ng authority ni Malapastor na kausapin ang mga Abu Sayyaf. Sabi nila Brother Danny, kausapin mo yung bagong dumating. So kinausap ko, share, patotoo. Maraming tanong, galit na galit. Maya-maya, naunawaan. Tumatawa na. Natutuwa sa mga patutuo. Habang tumatawa ang mga Abu Sayyaf, lumapit yung isang kasama kong prayer warrior, Kuya, pinatawag ka ng Malapastor. So, lumapit ako kay Malapastor. Pastor, bakit po? Nagalit sa akin si Malapastor. Bakit tumatawa? Bakit nagtatawanan kayo? Nagbibiro ka ba? Sabi ng Malapastor. Hindi po, Malapastor, nagpatotoo po ako. Anong pinapatotoo mo? Yung
yung mga binaril na hindi natablan ng bala, yung mga pagbabago ng buhay. Balikan mo, balikan mo, balikan mo. So, mahal na pastor, talagang sigurista para hindi mapahamak. Amen. Amen. Paano mo mapatawa yung mga tao na parang leon? Hindi, galit na galit. Pero walang imposible sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan si Sunlugan Valley. Sa may San Juan. Kasi ang Bible study natin dyan, we started 2010. Una, hapon. Ang dumadalo lang, mga bata, mga babae, yung mga asawa, ganun, mga dalaga. Walang mga lalaking dumadalo. Tapos, sabi nung yung ating pinaka-host doon, Brad, ano ba talagang pakay nyo? May raming nagtatanong. Ano bang gusto nyong mangyari? Sabi ko, ang gusto ko, yung nabalitaan kasi maraming NPA dito. Ang gusto ko yung mga NPA makarinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, kung gusto mong ganon, huwag araw. Gawin mong gabi. Kasi gabi lang sila lumalabas. O di, inumpisahan namin. Gabi. Start kami 6 o'clock, matapos 10 o'clock. Walang kuryente. Bawal ang flashlight. O nga, marami. Aabot ng mga 200 yung mga dumadalo. Maraming mga kalalakihan, mga talagang malulusog yung katawan, yung mga muskulado talaga. Oh, muskulado. Pero ayaw nila sa harapan, nagtatago lang doon sa mga puno ng kahoy. Kasi sa ilalim kami ng mga kakahuyan. Ayun, nung nag-challenge kami ng bautismo, pero bago yon, nagpakita ko ng mga pictures. Ito yung sa Abu Sayyaf, ganon. Kasi gabi, dukot ako ng dukot, kasi mayroon akong nakalaan ng mga 8x8 na laking naka-plastic laminate na mga pictures. Dukot ako ng dukot, hindi ko na malayan. Ang nadukot ko, ang nandun sa picture, police. Yung Bible study sa Special Action Force. Talagang fully uniform, tapos may mga tatak. Pag dukot ko ng ganon, nako, nag-react na yung crowd. Sabi ko nga sa inyo, intelligence yan eh. Naku, nung nag-murmur na yung mga kalalakihan na sa nakaupo, alam mo may na mahal, parang lumambot yung tuhod ko para kung matumba na, alam mo yung pang walang lakas yung tuhod mo, parang nanginig yung tuhod ko. Pagtingin ko, bakit kaya? Pagtingin ko, sa pulis pala. Mabuti na lang, mayroong nakalagay doon, Purpose-Driven Life Seminar. Sabi ko, ito, bago lang to, sabi ko. Purpose-Driven Life Seminar. I was invited na mag-lecture about Purpose-Driven Life Seminar. Anong ibig sabihin nito? Binibigyan ng kahalagahan ng buhay ng bawat isa. So nakinig sila. Pero pinapadali ako ng commander, yung batalyon commander. Sabi, Brad, bilisan mo. Kasi mayroon ko kaming shooting, yung training sa bagong mga high-powered na armas. Kasi inumanslan namin ng Sinundungan Valley. Ito ang gagamitin ng mga high-powered na armas. So, kininto ko yun. Pero sabi ko, sir, teka muna. Magnumanslan kayo sa Sinundungan Valley. Gigirahin yung mga tao doon. After dito sa Bible study sa inyo, pupunta kami ng Sinundungan Valley. Masi, San Juan, Bural, halos baptized na po ang mga tao dyan. Lahat. Sabi nung batalyon commander, ay ganun ba? Praise the Lord na pala mga tao doon. So hindi matuloy yung numanslan. Hindi matuloy. Kayo na lang. Kayo na lang ang pupunta doon. Naku, biglang nagpalakpakan yung nasa crowd.
Nagbago yung kanilang aura. Nagpalakpakan sila. Ibig sabihin, nakakatulong tayo. Kasi kung hindi tayo pumapasok doon, gera ang abutin nila. So sabi ko, para maligtas kayo, kahit gabi na, alas 10 na ng gabi, may ilog naman, magpabautismo kayo. Naku, biglang nagsunuran sa ilog. Sa 60 yung nagpabautismo. 60 at that night, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, tingnan mo yan. Tingnan mo sa ibang lugar. Wala kang maririnig na mga maraming nagsusumusuko. Isa, dalawa, ganun lang. Karamihan binubomba. Daming patay. Sa Negros, sa Iloilo, sa Mindanao, Surigao, Samar. Pero sa Sinundungan Valley, mayroon na sanang pagkakataon na makapatay sila ng marami. Pero sabi ng battalion commander, alam mo Brad, naipit na ang mga NPA. Wala na silang magawa. Na-surprise namin sila. Hindi nila kaya ang puwersa ng gobyerno dahil naka-helmet, naka-bulletproof. Well prepared. Daming mga dugo nagkalat. Tapos umatras sila. Na-corner sa pangpang. Paglulusobin namin yon, wala na silang magagawa. Mamamatay talaga sila. Napakarami nila. So anong sabi ng battalion commander? Naalaala kita. Sabi ko, bakit naman? Kung naalaala ako, hindi natuloy yung gera. Naalaala ako. Yung pala, naalaala niya ako nung nag-Bible study sa loob ng kampo na nandoon yung battalion commander at narinig niya ang kahalagahan ng buhay ng tao. Naalaala kita, sabi niya. Pinasa ko na sa Philippine Air Force. Bahala ng Philippine Air Force. Magpadala ng Philippine Air Force ng Black Hawk at titirahin na sila ng missile. Pero, sabi niya, may himala. Biglang natabunan ng ulap ang bundok, walang makikita na bundok. Zero visibility. So, nung nagtawag ang Philippine Air Force, okay ba ang lugar? Tinawagan, sir, zero visibility. Isang oras lang from Villamor Air Base. Isang oras lang ang travel. Makarating na ang Black Hawk helicopter. Pero sabi ng battalion commander, naawa pa rin ang mahal ng Panginoon sa kanila. Kinuveran ng ulap. Kinabukasan, maraming pumunta sa mga barangay, kapitan ng mga baryo sa baba, sumuko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! So, ito yung kailangan, minamahal. Ito yung kailangan. Sabi nga ng mahal na pastor, beware, communism is satanism. Ang kalaban ng mahal na pastor, ang turo, ang komunismo. We hate communism, sabi niya, but we love the communist. Sino yung communist? Katulad natin, mga tao, mga Pilipino, na linlang, na biktima. We love them. Yung isang commander, si Kaayang, regional commander ng New People's Army sa buong Region 2, nabigyan ng leaflets, beware communism, satanism. Narinig yung ating preaching sa isang radio station sa San Mariano, sa 95th Infantry Battalion. Binigyan tayo ng libreng radio program. Nagalit. Sabi niya, may panahon din yan si Brother Danny sa amin. Sabi ng kanyang pamangkin na nasa atin na, Ante, mababait ang Jesus Miracle Crusade.
Tapos, sabi niya, o sige, pag susuko kami, hindi kami susuko sa gobyerno, kahit sino. Sa Jesus Miracle Crusade kami susuko. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi nagpapakumbaba. Nahuli sa Bulacan. 6 sila. Nahuli sa Bulacan. Makasama niya mga matataas ang ranggo. Binalik yung 2 kasi dito sa Isabela ang 2. Nakulong. Sa loob ng kulungan, nandoon tayo, nagba-Bible study tayo doon. So mayroong kapatiran natin na nagtrabaho sa Isabela Provincial Jail as jail guard. Isang babaeng kapatiran. Binigyan niya uli ng leaflets na beware condition satanism. Hindi na daw nagalit, nag-smile. Kasi nabigyan na siya. Sinira niya ng gospel. Pinatanggap sa malapi noon. Sabi ng kapatiran, tumanggap sa mahal ng Panginoon, yung commander na yon. So lahat pala na nakulong ngayon ng mga matataas ang ranggo sa Isabela Provincial Jail ay yung 5 baptized na yon. Kapatiran na natin lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yan po yung nagagawa ng Jesus Miracle Crusade. Yan po ang dahilan na hindi tayo tumitigil. Ang pandemic, doon lang yan sa mga walang Diyos. O, tumigil muna sila. Yung mga churches, mga fellowship, na questionably ang kanilang pananampalataya. Questionably because natakot sila sa COVID. Nagpabakuna, may mga booster pa. Pero yung isang kernel, full-fledged kernel, na nakadalo sa ating krusada sa Ilagan, narinig niyang preaching, narinig niyang patutuo. Sabi niya sa akin, ayaw ko nang magpabakuna. Na-inspired ako sa narinig kong salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yan. So kung hindi tayo, binamahal, magsasalita, marami ang mawala ng pag-asa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pagtatahimik tayo, magsiselebrate si Satanas. Sabi ni Satanas, wala na talaga. Lahat ay lumuhod na sa kanya. Di ba siya ang author ng mga viruses na yan? Saan ba galing yung virus na yan? Di ba sa mga pag-i-study nila, nakalik, may nahawaan. Oh, sa Wuhan Virological Institute, isang doktor nahawaan. Yung doktor na yun nakakahawa. Ayun, nag-spread. Eh, hindi basta-bastang virus yan. Pag once na mahawaan ka, magkaroon ka ng pneumonia. Sabi nga, virus that cause, yung magkakos ng pneumonia. Eh, pneumonia, sabi ng kapatiran natin, sinabihan siya ng doktor, ang sakit mo, pneumonia. Wala nang kagalingan. Mabuti, sana, tuberculosis, may pag-asa pag gumaling. Pero pneumonia na yung sakit mo. Nasaan yung sister Ninita Mendoza? Nandito ba yun? Tumayo nga, Sister Ninita Mendoza. O yan sa likod. Ayan. Anong year ba yung dumalo siya sa krusada? Year? 2000. O sinabihan siya ng doktor, wala na pag-asang sakit mo, pneumonia. Mabuti pa tuberculosis, may pag-asa pa. Wala na pag-asa. Ang hina-hina na ng katawan niya. Habang siya naglalakad, mayroon siya nakitang leaflet na hulog sa kalsada. Siguro, nung namimigay tayo ng leaflet, kasi Church Anniversary Crusade yun, nung nabigyan, yung nakatanggap, hinulog. Parang baliwala sa kanya yon. Hinulog. Napulot niya. Binasa. Tiningnan lang sa likod, may mga patutuo. Gumagaling. Tinandaan niya. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan yung sakit niya. Sabi ng leaflets, ang sakit na walang kagalingan, gagaling. Dumalo sa krusada, nagpabutismo. Since 2000, ngayon, 2021 na. 2022 na pala. Ibig sabihin, 21 years na.
buhay na buhay. Everybody say, praise the Lord. Nung nag-start ang pandemic, tinawagan siya ng kanyang mga loved ones, mag-ingat ka. Dahil pneumonia pa naman ang sakit mo. Sabi niya, wala na akong sakit, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Imagine, 2 years ng pandemic. Hindi naman nahinto yung ating gawain. Naglilihans tayo ng may sakit. Naglilihans tayo ng may symptoms. Doon sa Ilagan, di ba? After na gawain, sabi ng kapatiran, Brad, mayroon po tayong kapitbahay na magpalihans. Di punta kami. Pagtingin ko doon, buong pamilya, nagkasakit. Ano pong sakit nyo? Positive po ako ng COVID, Brad. Wala ka na pagkaw, nandun na. Sige, magsisi. Yung pala, hindi na sila nag-face mask dahil positive sila ng COVID. Sabi ko, pag mag-face mask ako, baka sabihin, walang panampalataya. Di tinanggal ko yung face mask. Bahala ka na, mahal ang Panginoon. Mga 5 yata yun. Nandun ka ba, Jay? Pero hindi ka pumasok, di ba? Pumasok ba? Pinatanggap namin, nilihas ko lahat yun. Bahala ka na malapin, nilihas ko lahat, isa-isa. Binantayan pala sila ng DOS kasi positive ng COVID. Pagbalik namin sunod, gumaling na. Yan ang Diyos natin. Buhay. Amen. Gawain natin, kasagsagan ng COVID. May mga contact tracing pa. May dumating, dyan, nakaupo. Dala-dala oxygen, yung portable oxygen. Mayroon siyang escort, yung mga loved ones niya. Bago ko tumayo, sabi ko, ayan. Sabi ng mga nag-report sa akin, positive ng COVID. Mayaman. Isa sa pinakamayaman sa kawayan. Malawak daw lupain. So, kaya niyang bumili ng sarili niyang oxygen. Pero talagang naka-wheelchair na siya. Dying na. Naka-oxygen eh. Siya ko bautismuhan. Nung binautismuhan, nang problema ang magbautismo. Alang magbautismuhan na naka-oxygen. Dapat tanggalin yung oxygen. Nako, ito na ngayon. Nung tinanggal ang oxygen, wala na, hinabol na yung hininga niya. Parang sa tingin nung magbautismo, baka hindi naaabot ito sa baptismal tub. Magpe-pray pa. Nanalangin. Talagang si Satanas, talagang nandyan. Meron nang bumulong sa kanyang isang tainga. Pag bautismuhan mo yan, mamamatayan. Pag mamamatayan, damay kayo lahat dito, contact tracing kayo dahil positive sa COVID yan. Meron namang bumulong sa kanyang isang tainga. Bautismuhan mo siya para gagaling yan. Sabi niya, sino bang panginiwalaan ko? Mamamatay? Parang totoo naman yung sinabi niya dahil hingalo na nga eh. O itong nagsabi na mabuhay, na hindi naman makikita doon sa sitwasyon. Sabi, pinaniwalaan niya yung gagaling. Ibig sabihin, galing sa Diyos to. Itong sinabing mamatay, galing sa demonyo to. So, talagang binautismuhan, binuhat sa wheelchair, tinanggalan ng oxygen, binautismuhan in Jesus' name. Pagbangon, bigla dong umubo. Pag-ubo, ang daming plema na naman yata kumakain sa mga viewers. Pasensya na po kayo. Kuminsan kasi may mga viewers na habang nanonood, kumakain, di ba? Lumabas yung mga plema. Dami. Pagkatapos, ibalik yung oxygen, sabi, wag na. Maginhawa na ang aking paghinga. Tingnan mo. Pagsunod gawain, nagtalon-talon na dyan, wala nang oxygen. Pagsunod gawain, hindi na dumalo kasi busy na sa negosyo. Everybody say, praise the Lord.
Bahala ng malapinol sa kanya. Basta nakita niya ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. O di ba? Sabi ng malapinol sa Exodus 15:26, hindi ko pahitulutan na kayo ay magkakasakit dahil ako ay Diyos na nagpapagaling sa inyo. Sino lang ang kanyang pinapahintulutan? Yung mga taong hindi nagtitiwala sa kanya. Katulad ng mga Ehepsyo. Atin po basahin, 15:26 ng Exodus. Sounds. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanatang 15, ang talata po'y 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Sino ba yung mga Ehipsyo? At sino bang kinausap ng malapino ng panahon na yon? Di ba mga Israelites? Ang mga Israelites ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu. Walang nakikita. Ang mga Ehipsyo, mayroon po silang mga images. Ibon, mga baka, ganyan. No? Kahit yung kanilang mga kings, yung mga pharaoh, parang kinikilalang mga Diyos sa kanila. Isabi ng mahal na Panginoong Diyos, sa mga nakakilala sa Kanya, sumasamba sa Espiritu katotohanan, walang pahintulutan na magkasakit. Yung salot, doon lang sa mga Ehipsyo. Samantala nung panahon na yun, minamahal nung sunod-sunod na mga plagues o mga salot sa Egypt, ang mga Israelites ay doon din sa Egypt nakatira. May isang probinsya doon na nandoon sila. Sa buong bansa ng Ehipsyo, nagkamatayan ang mga Egyptians, pero sa mga anak ng Diyos, they were protected by the power of God. Ganon din sa ating kapanahonan. Ang Ehipsyo ay nagsimbolo sa buong mundo. Majority sa buong mundo ay hindi naniniwala na may Diyos. Kung naniniwala man, mali yung kanilang paniniwala. Amen. So ano nangyari? Pagpasok ng pandemic, ay nako, nahalata talaga. Saradong Vatican. Sarado yung naglalakihang mga templo ng mga iba't ibang mga kaiglesiyahanan. Sarado lahat. Ano lang ang bukas? Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil hindi nila pwedeng isarado, dahil ang iglesia ay hindi po building, hindi po relihiyon, kundi tao na mananampalataya sa Diyos. Pwede ba tayong isarado? Amen? O, hindi naman tayo pwede isarado. Ha? Araw-araw nagpupuri, araw-araw, gabi-gabi. O, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung panambahan natin. Pinuntahan ako dito ng 5 patrol car. Sumigaw doon sa labas. Brother Danny, ihinto mo na yan. Bawal. So, papasukin. Pasok. Kaikot. Dala Armalite. Ikot yan. Habang nagpe-preach ako. Hindi ako huminto. Nung altar call, pinalapit. Tumanggap sa mahal na Panginoon. Nilehans ko sila lahat.
Tapos, hinatid ko pa doon. Sasakyan nila. Sabi ng Colonel, Bardan, bawal kasi yung fellowship. Ikaw nang bahala dumiskarte. Hindi pa naman tayo komunista. O siya, siyempre. O di, ginawa ko. Tinabakan ko ng graba dito. Buhangin, parang Chocolate Hills. Dami dyan, tambak. Pag mayroong sisilip, ay walang fellowship. Puro buhangin eh. Kasi mababa pa yung sahig dito. Kunting ulan, pumapasok ang baha. O, taasan mo natin ng konti. Ito, hindi pa nakakonto. Hindi pa, wala pa to. Wala pang ceiling dito. O, dito tayo nagawain sa loob ng kwarto. Miyerkules, overnight, Sunday. Tapos, yung binibay ng kapatiran, yun naman ang binili natin ng semento. Nung sinabi na pwede na, tapos na rin to. Naka-tiles na. Okay na, maganda na. Naka-extend na tayo dyan. So, all things work together for good. Amen. So, hindi tayo napasunod ng napasunod. Mahirap kasi yung sunod ka ng sunod eh. Yes ka ng yes. Maya-maya pag sabi, tatakan ka ng sisiksik ha? Yes. Di kasi nasanay ka na sa kaya yes. Di ba? Mayroong ginagamit yan sa korte. Sabi, pag cross-examine ng abogado, nung pinailan ako ng libel case sa Cagayan de Oro, ginamit sa akin yan, magaling na abogado yun. Di ba ikaw ay preacher? Yes, Your Honor. Yes, sabi ko. Di ba ang preacher nagsasabi ng totoo? Alam magsabihin mo, no? Yes. Narinig mo ba yung patotoo na pinili mo sa radyo? Yes. Sabi ko. Narinig mo pala eh. Eh bakit mo pinili sa radyo? Na yung patotoo na yun nakakasira sa tao. That's a libel case. Paninira ng puri. Tapos nagbat-in yung huwes. Kindly, iklaro yung tanong. Ulitin ko. Bakit mo pinili? Na mayroong content doon na nakakasira sa tao. Kasi mayroon kasing patotoo yung kapatiran. Ako po minamahalin, naluko po ako. Meron po akong sinalihang grupo. Mawasak doon mundo, magunaw doon mundo. Pinabinta ang mga ari-arian namin, pati bahay. Ibigay daw ko sa kanya. At doon na kami titira sa kanilang palasyo. Dahil doon daw kami maligtas. Ganon. O pinili ko yun. Inulit niya yun. Di ba nakakasira yun? Sabi ko, wala po akong pakialam doon sa sinabi niya doon. Pinili ko po yun hindi dahil sa sinabi niya na siya ay naloko. Pinili ko yun dahil mayroon siyang sinabi na mayroon siyang prostate cancer. Prostate, hindi po prostate. Prostate. Ang tamang pronunciation niya is prostate. Prostata. Prostate cancer. Dying na siya. Nakakateter. Narinig yung radio program. Dumalo. Nabautismuhan. Pagkatapos ng bautismo, nakabangon siya. Pumunta sa doktor. Sabi ng doktor, pwede nang tanggalin yung kateter mo. Gumaling siya sa kanyang cancer sa prostate. Kung wala yung patotoo niya, hindi ko ipi-play yung kanyang patotoo. At wala po kong pakialam doon sa sinasabi naluloko siya. Dahil wala naman kong interest doon. Sabi ng huwes, wala tayong magagawa. Pinipli pala niya dahil sa patotoo na gumaling sa prostate cancer yung kapatiran nila. Eh, yung abogado nag-question sa akin, nakakateter. May prostate din cancer siya. Dito mahimik. Panalo ako sa kaso. Palakpakan natin mahal na Panginoon. May namahal. Talagang piniyis ako ng piniyis, tapos bigla kong tinrap ng tanong, gano'n pala yun. So, gano'n din yung yes ka ng yes, yes ka ng yes. Maya-maya tatak na ng siksik-sik yan. Di ba? Oh. So, resist
the devil, and the devil shall flee away from you. Oh, maganda yung ginawa ng gobyerno ngayon. O hindi na nila pinapublish yung positive, namatay, or since January 1, tumigil na sila. Dahil mayroon talagang nagko-control. Satan is controlling the world. Kasi mga big pharmaceutical companies yan, billion of dollars ang kinikita nila. Wala siyang pakialam kung mag-spread ang virus, basta kukita sila ng billion. Ang mga bansa naman, utang ng utang sa World Bank para labanan, bilhin yung mga bakuna na manufacture ng mga big pharmaceutical companies. Oh, talaga. Kasi yun lang na pag-asa. Through World Health Organization. Nung nakita ko yung World Health Organization logo, ahas yung nasa gitna. Naku, delikado. Delikadong dyan tayo magtiwala. Dito na lang tayo magtiwala. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus ang nandyan. Amen. And then the dove represents the Holy Spirit. Bible, anointed by the Holy Spirit. May pruweba, hindi lang sa salita. Tayong lahat ay nakaranas ng himala dito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mayroon bang taga-Jesus Miracle Crusade na hindi nakaranas ng himala? Lahat tayo nakaranas. Miracle Crusade nga eh. Pag walang himala, hindi na yan Jesus Miracle Crusade. Oh. So, pinatunayan natin. Totoo. Buhay. Amen. Kusada natin sa Santa Maria, open, barangay. Dumating yung pulis, kasagsagan ng kanta ng finest choir. Ang daming mga tao, siksikan. Pagdating ng patrol, nakita ang logo, Jesus Christ, umatras yung patrol, umuwi. Kapatiran natin sa Ilagan, every time na papasok sa City Hall, nasaan ang vaccine card mo? Wala po, sir. Bakit wala? Taga-Jesus Miracle Crusade po kami. Sige na nga, pasok ka na. Every time na papasok siya. Wala nang tanong-tanong. Jesus Miracle Crusade pala eh. Kailangan pa ba yun? Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, you are over and above the law of sin and death. Hindi ka na under ng curse. Hindi ka na under ng kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Sabi ng Biblia, Satan came to steal, to kill, and to destroy, but our Lord Jesus Christ came to save our lives. To give us eternal life. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ano bang kaibahan? Ano bang kaibahan sa atin at sa kanila? Malaki po, minamahal. Ang kaibahan, hindi nila kilala ang Diyos. Tayo, kilala natin ang Diyos at kilala tayo ng Diyos. God is one. Sa kanila, may God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit, mayroon pa mga santo at mga santang tinatawagan. Dami. Sa Biblia, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Sa Deuteronomy 6:4, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me, that they may know from the rising of the sun and from the west, and there is none beside me. I am the Lord and there is none else. For thus saith the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it. I am the Lord and there is none else. There is no God else beside me, a just God and a Savior. Wala na. Wala nang Diyos na katabi ko, wala nang iba na Diyos na tagapagligtas. There is none beside me. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Isaiah 45, 5-6, 18, 21-22. Tapos sabi ng John 4:24, God is a spirit. Sabi ng John 1:18, no man hath seen God at any time. Walang tao na nakakita sa Diyos. Dahil siya nga ay espiritu. So, paano siya?
naging tao. Kasi ang paniwala natin, ang Diyos ay nagkatawang tao. So bilang Diyos, siya ay Father, the Father God, God in parental relationship. Sabi dito, is not He, thy Father, hath brought thee, hath He not made thee and established thee? Deuteronomy 32:6. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Malachi chapter 2, verse 10. And then, yung Father God, nagkatawang tao, tinawag siyang the Son of God in humanity. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Luke chapter 1, verse 35. Sa Romans 5:10, we were reconciled to God by the death of His Son. Everybody say, praise the Lord. So paano mahal, nag-manifest ang malapinon as a Holy Spirit? The Holy Spirit, God in activity as a Spirit. Sabi ng Genesis 1:2, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ephesians 4:4 and 6, there is one body and one Spirit, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So, lahat na yon ay manifestations. Bilang Ama, siya ang Creator. Bilang Anak, siya yung nagkatawang tao para iligtas tayo. Bilang Espiritu, ang kanyang Espiritu ay kumikilo sa ating kapanahunan ngayon. Kung mayroong 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, ang kanyang Espiritu ay nasa ating kalagitnaan. Romans 8:9, pag wala kang Espiritu ng Diyos, pag wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo ay iisa. E paano? Dinivide nila into 3. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Pagtawag nila, walang kasagutan. Hindi nila kilala. Sabi ng Malapit, if you do not believe that I am He, referring to the Father, you shall die in your sins. Pag hindi kayo maniwala na ako nga ang Ama. Before Abraham was I am. Amen? Sabi niya, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Ang tinutukoy doon, ang kanyang katawan. Patayin niyo ako at bubuhayin kong sarili ko. Sabi ng Biblia, ang anak ay binuhay ng Ama. Ibig sabihin, binuhay yung katawan sa pamagitan ng Espiritu na siyang Ama na nagkatawang tao. Amen? Everybody say, praise the Lord. So nung sinabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, isa lang po ang pangalan na ginamit ng apostol, Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Saan natin natutunan yan? Dito. Sino nagtuturo sa atin? Ang isang propeta ng mahal na Panginoon. Isang totoong pastor ng Diyos. 3 buwan sa kampo ng Abu Sayyaf, walang kain-kain araw at gabi. Buhay! Oh, sino bang pastor na makakaya ng ganon? Yung mga nagsasabing sila ang nasa katotohanan. Kaya ba nila yon? Sabi nga ni Soriano, kung makalabas ka ng buhay dyan, Evangelist Almeida, magpaputol ako sa aking mga daliri sa kamay at paa. Nakalabas buhay. Nagpaputol ba siya? Ikaw pa namang maputulan, kawawa. Oh. Lahat na kumukontra sa ating malapastor, halos sila patay na. Malapastor, buhay na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nila, hindi na daw magtatagal. Yung nagsasabing hindi na magtatagal, nauna. 21 years ago. Ngayon, buhay na buhay pa ang man of God. Amen? Oh. Nung nasayin ako sa Leyte, may kapatiran doon sa Leyte, bedridden. Mayroon siyang hika. Malala na yung hika niya. Nasyeran. Pinaghimalaan ng malapit na baptismuhan. Ang himala ng Diyos, nakabangon na siya, makalakad ng 3 lakad. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero dati bedridden siya. Tiniis niya yon. Naglalakad siya hanggang highway.
Sasakay pa siya ng bus, papuntang Vizca, Leyte, Baybay Leyte. From highway ng Vizca, papasok pa siya doon sa chapel. Tagal, maaga siyang umalis. Pagdating niya doon, siya pang pinakauna, siya pa yung may hika, siya pang pinakauna. Everybody say, praise the Lord. Galing pa sa malayo yon. Nagpatotoo. Sabi niya, minamahal, pinagtatawanan ako ng mga kapitbahay, bakit daw ako dumadalo dito ang layo-layo? Eh, mayroon pa akong hika. Pero nung patotoo siya, diretso-diretso na yung lakad niya. Pero nakita ko talaga siya nung bago pa siyang nasave, talagang 3 hakbang hinto. Sabi ni minamahal, lahat na nagsabi sa akin na Nasi, kasi Brother Nasi yun eh. Brother Nasi, bulatin na lang ang kulang, pepermahan ka. Mawawala ka na sa mundo. Sabi niya minamahal, lahat na nagsabi sa akin na bulatin na lang ang kulang, pepermahan ako. Sila ang unang napirmahan. Patay na sila, ako buhay pa. Ibig sabihin, Diyos ang nagko-control sa lahat. Amen? Lakas-lakas namang mga istambay ito, nag-iinuman. Mase, kulang na lang bulate, pirmahan ka. Silang lahat napirmahan. Nauna silang pinirmahan ng bulate. Ha? Yun po yung nangyari. Sabi nila, lantang gulay na daw malang pastor, hindi na magtatagal. Sila ang nauna. Amen. Yung pang mga kumukontra kay malang pastor, galing sa loob. So, nag-separate. Kinumbinsi mga kapatiran. Wala, malang pastor. Babalik lang kami dyan pag makatayo ang malang pastor, makapag-preach uli. Humiwalay sila. Nangamatay na rin sila. Talaga naman. Pag you are anointed by God, you are protected by His power. Amen. You cannot kick against the pricks. Amen? Hulihin ni Apostol Pablo yung mga Krisyano. Bigla siyang nakakita ng liwanag, nabulag siya, nahulog siya sa kanyang sinakyan. Tapos sabi ng boses, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino ka, Panginoon? Anong sabi ng boses? Ako si Jesus. Paano nagkaroon ng Jesus na boses? Kung si Jesus ay tao lang? Pag tao lang siya at umakyat siya sa langit, nandoon lang siya sa langit. Katulad kay Enoch. Pero nandoon siya. Sabi ng boses, ako si Jesus. Ibig sabihin, Jesus is God. He's the Father. He's omnipresent. Kahit saan nandun siya. Amen. Tumayo po tayo, minamahal. Hallelujah. Napakasarap maglingkod sa Malapinon. Dahil kilala natin ang Diyos. At kilala tayo ng Diyos. Tayo lang, minamahal, ang kailangan magkukrusada. Nung napaka-stricto yung ating mahal na Pangulo, that was November. Nung nilunsad yung 3 araw na vaccination, November 30, December 1 and 2, napanaginipan ko ang ating mahal na Pangulo. Sabi niya, lahat kailangan magpabakuna. Tapos nakita ko mga sundalo, mga pulis, kinukuha yung mga tao sa mga bahay. Pero sabi ng presidente sa aking panaginip, mayroong grupo na hindi magpabakuna. Jesus Miracle Crusade. Kung ayaw niyong magpabakuna, magkrusada na lang kayo para matulungan yung gobyerno. Magkrusada na lang kayo, magkrusada. Tapos nakagising ako. Di sinabayan ko na ang krusada yung kanyang bakuna. November 30, start ng bakuna, 3 days. November 30, nagkrusada tayo sa Tumawini. And then, sunod-sunod na yon. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 8 days series crusades. Grabing pagpapala ng mahal na Panginoon.
So, ito pala yung ating rule. Ito pala yung ating rule. We keep on crusading. Kung totoong buhay ang Diyos natin, so huwag po tayong makaupo lang at manood lang kung ano mangyayari sa kapaligiran. We must keep on crusading. Amen. Everybody say, praise the Lord. At naglapitan yung mga kababayan natin. Mayroon na silang nararamdaman. Nanghihina yung kanilang katawan. So sila po, minamahal, ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Katulad nung last December 26, dito sa Kawayan, we baptized 40 souls. More than 40. Mayroon din sa Ronrono. Sa Ronrono, ang governor mismo ng Nueva Vizcaya, nagpadala silang representative, ang kanyang pinsang buo, dati mayor ng Santa Fe. At sabi nung message nung kanyang pinsang buo, na si former Mayor Teodorico Padilla Jr. Sabi ng governor, magkalat kayo sa buong Nueva Vizcaya. You are welcome here in Nueva Vizcaya. Ganon din sa Santa Maria. Anak mismo ng mayor, nagbigay sa atin authority. Pinagamit ang kanyang gymnasium, libre. Bukas, sa Sinundungan Valley tayo. Kasama ang Philippine Army. Ang 17th Infantry Do or Die Battalion. Sa bundok ng Rizal, Cagayan, sa Sinundungan Valley. At yan po yung ating generator. Hindi lang po sa Sinundungan yan. Saan man tayo dadalhin ng Malapinoon, liblib man na lugar yan, walang kuryente, we are now equipped by that generator. And Christians who want to be used by God in this crusade until our Jesus Christ will return. Itaas po ang ating mga kamay, awitan po natin ating mahal na Panginoon. Di ko maintindihan kadakilang ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan. Hallelujah. Mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo. Inibig mo. Hallelujah. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Masasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ko'y may maging tapat sa'yo. Sa'yo ko lamang ialay ang lahat sa buhay ko. Hallelujah. Ako'y pinili mo. Inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Masasalamat ko'y alay sa'yo. Para po sa ating mga baguhan, minamahal. Now is the day of salvation.
Now is the accepted time. Hallelujah. Ako'y pinibig mo, pinibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Masasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Masasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, minamahal. Napakapalad po niyo, minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Ang Diyos ang pumili sa atin. Mayroong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, magkaroon tayo ng pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi na gagawin po nyo ngayon, minamahal. Pagtalikod sa lahat ng mga masamang gawa. At ang pangatlo, bunga ng inyong pagsisisi, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Magpabautismo po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para mahugasan, papatawad natin makasalanan at tatanggapin natin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. At pang-apat, Diyos na po ang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sa patuloy po niyong paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Minamahal. Sumunod kayo sa pangalang ito sa ating po mga baguhan. Kahit ang ating po mga viewers sa ating po mga live webcast, minamahal sa JM Shaim Kawayan. Hallelujah. Sumunod po sa pangalang ito. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na akin na pakinggan. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking managawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalatan. Iligtas mo ako, malapinoon. 10 ay mamang sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon sa lahat at tumanggap sa iyo, malapinon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan pag-uwi mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa katabi sa katan. Ligtas mo silang malapino. 10 mahal sa buhay. Amen. Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At siguraduhin po namin ang mahal na kayo po'y magpabautismo. After po ng ating gawain, at pwede na po kayong makiisa sa ating pong banal na hapunan. Ang banal po natin ng hapunan, minamahal, ay ginagawa po natin every once a month, every last Sunday or first week of the month. Hallelujah. Sabi po ng Biblia, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 30. For this cause many are weak and sickly among you, and many died. So, ang ating pong pag-take o pakikipag-isa sa banal na hapunan, ito po ay sagrado, minamahal. So, hindi po ibig sabihin na hindi ka mag-take dahil ikaw ay nakakagawa pa ng pagkakamali. Magsisi lang po, minamahal. Tayo po ay binigyan ng malapino ng karapatan. Kabilang na tayo sa kanyang kaharian to partake this Holy Supper. Ang gagawin lang po natin,
ay magsisi. Bago po natin kainin ang tinapay at inumin ang saro, sama-sama po tayong kumain ng tinapay at saro. Bago po yan, umawit muna tayo sa Malapinoon. Gawin po nating panalangin ang awiting ito, minamahal. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa ko kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na balikan Hallelujah. ang aking buhay noon. Hallelujah. Wala itong pag-asa pa mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahuluhan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, hindi sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Hallelujah. Sa aking pagbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako sa aking kahinaan at lagi mo akong gabayan. Salamat, hallelujah, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapat. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa
alam kong di ayon sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minamahal, magsisi po ang bawat isa. Itaas po ang ating mga kamay. Manalangin po tayo sa pagsisisi. Bago natin kainin ang tinapay at inumin ang sarong. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa malapinoon, humingi po kami kapatawan sa mga minagkulang na kakamali malapinoon. Sa makahinaan na pagbigyan, patawarin mo ba sa malapinoon? Ang bawat sa amin, maging karapat-dapat malapinoon sa pananahaponan ng ito malapinoon. Sa punadalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda sa papanalangin ng kanyang minamahal na anak. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin, minamahal ang ating po mga tinapay. Sabi po ng Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 5. Hallelujah. Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Atin pong kainin ng tinapay. Hawakan po natin ang saro sa verse 35. After the same manner also, he took the cup. When he had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ng saro. Hallelujah! 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 Thy goodness, oh God, you saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember thy goodness, oh God. Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Ay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Tayo po'y manalangin may mga sa ating mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo.
Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po magkaisa manalangin sa ating malapin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na mapagpagalihan sa lahat, aming pinakamamahal, pinsang pamalapin noon. Humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano may minaisip na gawin na banggitin yung mga labi na hindi kaya ayos, malapan, patawarin mga bauti sa malapin noon, sa oras na malapin noon. Sa punod na langin, na may kagalang-galang, minamahal Pastor Will Isabela, sa pupanalangin kanya, minamahal man lahat. Hallelujah, ikaw Diyos, hallelujah. Magpagaling lahat, naramdaman karamdaman sa iyong mga nako Diyos. Ano mga problema, kahilingan, aking sinasaway, sa iyong dakilang pangalan, demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, demons of COVID-19, demons of global sickness and diseases, vices, problems, unpurified doubts, poverty, cast sickness, be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Minamahal at itaas po natin ang ating dalawang kamay. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas sa tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon.